Ay, 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 ay. Oh Lord, oh Lord. Ay, 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 ay. Ang karugtong ng nakaraan, pumasok ang ating bida sa loob ng tahanan ni Pyongyong, agad itong ipinaghanda ng mainit na tsaa. Kinuha ng ating bida ang mainit na tsaa, nilanghap nito ang aroma na nagmula sa umusok na tsaa. Matapos ay sinabi, ang ating tsaa na ito ay tunay na kaaya-aya ang halimuyak. Ngumiti si Pyongyong habang hawak din ang mainit na tsaa, at sinabi, natutuwa ako na tila naaayon ito sa iyong kagustuhan. Muling sinabi ng ating bida, kung gayon ay pumunta tayo sa pangunahin paksa ng ating dapat pag-usapan. Sinabi ni Pyongyong, mukha mas nais ng aming sense orate na direkta na sa ating paksa na pag-usapan. Ngumiti pa lalo ang ating bida, at sinabi, malamang na isasama ko ito bilang isang karaniwang nakasulat na ulat, kaya mas mainam na isulat ko ito bilang tampok sa kabutihan, at kung mayroong pang ibang mabubuting gawa o nakakaantig na kwento, pagsasama-samahin ko ang mga ito at isusumite ang panawagan. Tila naman ikinatuwa ito ni Pyongyong, sabay sinabi, nako, umaapaw ang pasasalamat ko dahil sa mga tulong na natatanggap ko. Sinabi ng ating bida, ilang nga pala ang mga bata na natanggap mo sa ngayon. Napapikit pa si Pyongyong, na tila babinilang ito sa isipan, at sinabi, medyo kulang pa ito sa 300. Kung worry ay nagulat pa ang ating bida, at sinabi, sinasabi mo ba na ang natutulungan mo ay ganoon karami? Tila proud na sinabi ni Pyongyong, tumatanggap ako ng mahigit 30 na bata bawat taon, kaya dapat ay nasa humigit kumulang na ganoon ang bilang nito. Lumingon-lingon ang ating bida na tila ba may hinahanap, sabay sinabi, gayunpaman kung ang bilang ng mga batang dinala ay nasa humigit kumulang 300, ang manner ay dapat na maging masigla ang mga ito. Tumawa si Pyongyong, at sinabi, sa ngayon ay wala pa akong ganoong antas ng kayamanan sa pananalapi, haha. Sabay angat ng 2 kamay, at muling sinabi, kaya naibenta ko sila sa tamang panahon. Natigilan ang ating bida, sabay sinabi, ganoon ba? Matapos ay sinabi sa kanyang isipan, hindi man lang niya tinangkang itago ang kung ilang ang mga batang kinuha niya, maging ang nangyayari sa kanila dito. Tama nga, at sa panahon na ito, kung saan ipinagwawalang bahala ang ganitong mga bagay. Bakas ang alinlangan, sinabi ng ating bida, kung gayon ay iuulat ko ang bilang na 300 upang may sulat ko sa ulat talaan. Agad sumenyas ang kamay ni Pyongyong, ng pagpigil at nakangiti nitong sinabi, nga pala. Medyo naintriga ako sa nais mong sabihin kanina. Habang hawak ng ating bida ang tasa ng tsaa, nalalaya niya ito ng isang panyang kamay matapos ay sinabi, sa totoo lang, nasabi ko na sa iyo ito na kailangan sabihin yon bago pumasok sa manor. Natigilan si Pyongyong, na nagtataka nitong sinabi, hindi ko masyadong maintindihan ito. Bahagyang ngumiti ang ating bida, sabay sinabi, narinig ng Mahistrado Hua, na may sinusubukan makipagnegosasyon ang superintendent kay Master Won, hindi ba? Sabay pasok sa isipan nila ng natarante si Hua Fen, at hamarang sa pagitan ng ating bida at ni Pyongyong. At muling sinabi, medyo natarante ang Mahistrado Hua, kanina, sigurado ka bang hindi ka naniniwala na makukumbinsi ko talaga si Master Won, na gumawa ng kahit na anong bagay? Agad na tigilan si Pyongyong, na wala ang ngiti nito, sumeryoso na tumingin ito sa ating bida. Muling sinabi ng ating bida, ngunit dahil nakita mismo ng Mahistrado Hua, na nakausap ko ngayon si Master Won. Bakas ang pagdududa ni Pyongyong, sabay sinabi, kung gayon ay. Pinutol ng ating bida ang sasabihin sana ni Pyongyong, sabay sinabi, kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagtahimik o pagtulong sa trabaho, at isa yon sa dalawa. Sabay sinabi sa kanyang isipan, ano pa nga ba yun? Isa lang naman yun panloloko at walang kwentang kalokohan. Kababakasan ng seryosong ora ang mukha ni Pyongyong, sabay sinabi, yun lang ba? Agad na tumugon ang ating bida, at sinabi, oo, matapos ay bahagyang itinaas ang kanyang mata na tila ba may iniisip, na tila ba tinuktok ng daliri ang kanyang chin. At muling sinabi, hindi mo ba talaga inakalang sasabihin ko ang lahat ng ito sa isang tao na unang beses ko lang nakikilala ngayon, di ba? Tumiim ang mga mata ni Pyongyong, at inis na sinabi sa kanyang isipan, tama naman siya, ngunit para ibunyag ang mga baraha niya ng ganoon. Hindi,
Kung iisipin, sinusubukan lang niya ang intensyon ko, kaya hindi pa niya marahil ibubunyag ang mga baraha niya. Matapos ay ngumisi ito, na tila ba may plano, sabay sinabi muli sa isipan, kung gayon ay tingnan natin. Matapos ay sinabi sa ating bida, mukha yatang malansa ito. Paano ang gagawin mo kung tatanggi ako, Imperial Sense Orate? Humalukip-kip ang ating bida, at sumimangot na sinabi, kung gayon ay hindi ko gagawin iyon. Agad na natigilan si Pyeongjong, sinabi ng ating bida, may problema ba? Kumuyam ang kamay ni Pyeongjong at inilagay malapit sa kanyang bibig, na tila inubo na nag-alis ng bar sa lalamunan, sabay sinabi, ahem, tungkol naman dyan ay. Huminto ito saglit, matapos ay muling sinabi, hindi naman sa ganoong yon. Sabay sinabi sa kanyang isipan, itinatago niya ito ng ganito kalinis. Sinabi ng ating bida, ang ekspresyon ng iyong mukha. Hindi ba dahil samobra ka sa paghahain ng mamahaling na tsaa, ngunit wala kang nakuha mula dito? Sinabi ni Pyeongjong, sa ating bida, bakit mo naman nasasabi ang ganyan mga bagay? Bahagyang nag-isip ang ating bida, sabay sinabi, kung gayon, sa palagay ko ay dapat kong bayaran ang tsaa, agad natigilan si Pyeongjong. Napapikit ang ating bida sabay ngiti at sinabi, ang mga taong nakatira dito sa manor na ito, hayaan mo silang suriin ko, ang bawat isa sa kanila. Lumipas ang oras sa pagsapit ng dilim, sa tirahan ng Hua. Inabot ng dilim ang ating bida nang makauwi, malapit na siya sa pintuan, nang sabihin niya na nakabalik na siya pauwi. Binuksan niya ang pintuan, nagulat pa ito nang makita niya ang kanyang kapatid na si Hua Fen, na nakaupo na nakaharap sa pinto. Nakapangalumbaba ito at nakasimangot na sinabi, tingnan mo nga naman ang assistant sense orate, ay masyadong abala sa mga pampubliko at pribado sa mga gawain para makabalik ng ganitong pagabina. Ibinaba ng ating bida ang kanyang balutan, at sinabi, marahil ay alam mo na, kaya bakit ka pa nakaupo dyan at sumisip-sip ka pa sa aking ng ganito? Gigil na pasugad na pinantayan ni Hua Fen, ang mukha ng ating bida, sabay sinabi, kailangan ay may linya, lintik ka, isang linya, naintindihan mo ba ako? Habang nagdikit ang mga ngipin nito, humalukip-kip ito at muling sinabi, kung gayon ay may nakuha ka ba? Sinabi ng ating bida, ang mga miyembro ng mga lingkod ay malulusog. Tila naman nagtaka si Hua Fen, at sinabi, huwag mong sabihin na kaya pumunta doon para bigyan mo sila ng medikal na pagsusuri, ha? Sinabi ng ating bida, ngunit yun lang ang paraan para masuri ko ang mga batang kinupkup niya, kaya ano pa nga ba ang magagawa ko? Saka, yun naman talaga ang layunin ko nung una pa lamang. Wala sa kahit isang bata na ito ay binugbog, at wala rin sa kahit isa ang mga may pasa. At kahit ang mga alipin na kung ituring ito ay kanilang ari-arian. Matapos ay tumilim ang mata nito at sabay nagdikit ang mga ngipin sa gigil, at muling sinabi, sila ay mga bata pa rin. Muling sinabi ni Hua Fen, mukhang wala kang nakitang ebidensya. Sinabing muli ng ating bida, sa tingin ko ay bahagya niyang naiwasan ang pagtawid sa linya. Sinabi ni Hua Fen, kung gayon, ano ba ang plano mong gawin? Sinabi ng ating bida, kailangan ko makakuha ng ebidensya. Napasandal ang ulo ni Hua Fen, sa kanyang kamay, na tila ba napagod makipagtalo at huminga ng malalim sabay sinabi, naintindihan ko ang nararamdaman mo. Ngunit mabababang tao lang sila, maliban na lang kung kitilin natin ang buhay nila, at kahit dugutin pa niya sila o ibenta, hindi yun maituturing na krimen, kaya magiging mahirap yun, kahit sila ay mga bata pa. At bukod pa dito, si Master Won, ay hindi sapat ang kapangyarihan para pagtakpan ang pagpatay niya ng tao, kaya hindi niya kayaang makagawa ng ganitong katapang na bagay. Napatingin ang ating bida sa baba, at muling sinabi, yun ang eksaktong punto. Sabay sinabi niya sa kanyang isipan, nakakalito ito, ngunit hindi ko naman siya mapipilit na pumatay ng tao. Maya-maya pa ay may dumating, agad tinawag nito ang ating bida, sabay sinabi, Huatwo. Agad na palingon ang ating bida sa direksyon ng tumawag, bahagya naman nagtaka ang kanyang kuya Hua Fen. Nagbigay galang ang dumating, bahagyang yumuko ito, agad na tinawag ng ating bida ang lalaki, sabay sinabi, Master Myung-il. Nakatawa na sinabi ni Myung-il, kung ayos lang sa'yo. Maaari mo bang tingnan ang pasyente? Tinignan ng ating bida si Myung-il, sabay sinabi sa kanyang isipan.
Bakit habang nagsasalita siya ay masaya ang ekspresyon ng kanyang mukha? Subalit dapat bang nagdala ng pasyente si Master Myung-il? Hindi pangkaraniwan yun. Agad na tumayo ang ating bida sabay sinabi, "Tara na. Ang medikal na paggamot ang pinakamagandang bagay kapag ikaw ay nalulungkot." Matapos ay sabay silang naglakad palabas, nagtataka na sinabi ni Myung-il, "Ano kamo?" Nang parating na sila sa isang silid natanong nila ang isang batang babae, sinabi ni Myung-il, na nasa likod ng ating bida, ang batang iyon. Napatingin ang ating bida, sa direksyon ng babae, bahagya nagulat pa ito. Nakatungo ang babae, sabay sinabi sa kanyang isipan, malabo ito. At kahit sa malaking hula, mukhang wala pa siyang 20 taon gulang. Lumapit ang ating bida, kasabay si Myung-il, matapos ay naupo ito sa harapan ng babae, na ikinakaba ng babae. Isiningyas ng ating bida ang kamay, sabay sinabi, maupo muna tayo. Bahagyang nakayuko ang babae, habang nakasulyap ng bahagya sa kamay ng ating bida. Kinabahan ito at namumula nitong sinabi, masakit po. Kaya po mahihirapan akong maupo. Nagtaka na napatingin ang ating bida, sabay sinabi sa kanyang isipan, Almoranas. Alinman sa dalawa kailangan kong makita ang nakakahiyang tanawin para magamot ko ito. Matapos ay agad na bumulong si Myung-il, sa ating bida, siya ay isang bata mula sa isang courtesan house. Tila natigilan ng ating bida, nabigla ito, matapos ay tinapunan niya ng tingin ang dalagita na tila ba puno ng takot at kaba. Sabay sinabi sa kanyang isipan, ano naman kayang klaseng kwento ang meron siya para mapunta doon, at sa murang edad niya. Matapos ay ngumiti ang ating bida, upang mawala ang takot ng dalagita at maging panatag ito, at sinabi, kung gayon ay susuriin kita sa kama, mas magiging komportable ka kapag humiga ka ng patagilid. Tiningala ng ating bida si Myung-il, sabay sinabi, dahil dinala siya ni Master Myung-il, maaari ko bang malaman kung isa siyang courtesan na kabilang sa sekta ng Hao? Sinabi ni Myung-il, hindi, siya ay isang batang nagtatrabaho sa isang bahay aliwan sa kaharian ng Liang, note, isang distrito ng administratibo na direktang nasa timog ng bansa ng Tae. Muling sinabi ni Myung-il, medyo nahirapan akong hanapin siya. Bahagya na nagtaka ang ating bida sabay sinabi, ano kamo? Sinabi ni Myung-il, siya ang isa sa batang ipinagbili ng walang kwentang si Won. Agad nang laki ang mata ng ating bida, sa gulat. Sinabi ni Myung-il, sa ating bida, na nahirapan siyang hanapin ang dalaga. Sinabi pa na ang dalaga yun ay ang isa sa ipinagbili ng walang kwentang si Won, na ikinagulat naman ng ating bida. Maya-maya pa ay pinahiga ng ating bida ang dalagita ng patagilid. Nakaramdam naman ang dalagita ng kaba at nakakahiyang sitwasyon, pinagpawisan ito at pumikit ng madiin, saka sinabi, hayaan mong ipaliwanag ko kung ano ang nangyari. Pinutol ng ating bida ang sinabi ng babae, hindi na kailangan, ngumiti pa ito ng bahagya, at muling sinabi, kailangan muna kitang gamutin, lumipas ang oras. Inilapag ng ating bida ang kanyang gamit na scalpel at iniksyon. Matapos ay sinabi sa babae na tinakpan ng kumot, mabuti na lang at hindi pa masyadong lumalala ang sakit, at dapat ay maging maayos ka na pagkatapos ay magpahinga ka ng halos kalahating buwan. Sinabi ng babae, wala na po bang iba na kailangan na gamutan? Ngumiti ang ating bida sabay sinabi, ang kailangan mo lang ay magpahinga ng sapat at magpainiksyon ng maayos. Matapos ay pinairal nito ang kanyang clairvoyance, na agad nagkaroon ng liwanag ang kanyang mata, sabay sinabi sa kanyang isipan, nasa stage 2 na ito ng syphilis, at nasa early stages siya ng 5 o 6 na rashes pa lang ang lumalabas sa kanya ngayon. Napatingin siya sa lumuluhang babae, at muling sinabi niya sa kanyang isipan, basta't nakakatanggap siya ng maayos na antibiotics, wala nang iba pa na panggamot na kailangan. Maaliwalas na rin ang mukha niya, sinabi ng babae, salamat po manggagamot, marami po talagang salamat. Inangat ng ating bida ang kanyang kamay, upang patigiling ang babae, sa pagpapasalamat nito, at sinabi, ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Ngunit, kung hindi mo ito mamasamain, maaari mo na bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Agad nakaramdam ng gulat at hiya ang babae, at sinabi, sasabihin ko po sa inyo ang lahat. Kumuyam ang mga nanginginig na payat na kamao ng babae. Unti-unting pamatak ang luha nito, sabay na unti-unti rin sinabi sa ating bida.
Agad na nanginig ang ating bida sabay sinabi, Master Won. Sabay din na nagtiim ang mga bagang, at sinabi sa kanyang isipan, ang dapat sa kanya ay pagpira-pirasuhin ang putik na yon. Kaya pala, ibinibenta niyang lahat ang mga batang babae sa mga bahay aliwan sa buong panahon na ito. Sumapit ang gabi. Habang magkaharap na nakaupo sa pagitan ng mesa si Myung-il at ang ating bida. Sinabi ng ating bida, kahit ibinente niya ang mga batang babae, hindi niya sila dinukot, kaya sa makatuwid na hindi naman siya lumabag sa batas. At gagawa na lang siya ng dahilan na ibinente niya ang mga ito sa isang bahay aliwan, upang mabawasan ang bilang ng mga bibig na pinakain niya sa kanyang mga alipin. Sabay dutdat nito sa talaan na nakarolyo, sinabi ni Myung-il, ngunit kahit na ganoon, ang pagbubunyag ng imoralidad ni Master Won ay maaaring pumigil sa kanya na tumanggap pa ng mga ulila. Bahagya na natigilan ng ating bida, matapos ay sinabi, siya yung tipo ng taong nagbebenta ng mga bata sa labas ng bansa ng Tae. At maaari naman siyang magkunwari na walang alam at sabihin hindi niya alam. Bukod pa dito, kung ang pagsisiyasat ng publiko ang magiging dahilan para siya, mas lalong magiging sakit ng ulo ang pagsisimulang tipunin ang mga bata ng palihim. Sinabi ni Myung-il, sinasabi mo ba na ang mga batang kasalukuyan na nasa manor ni Master Won, na maghintay na lang, at ang sinumang ang batang dadalhin niya dito mula ngayon ay mas mapapahamak pa? Sinabi ng ating bida, mukhang nalaman ko na din kung nasaan ang mga batang lalaki. Agad na nagulat si Myung-il, sabay sinabi, ano? Sinabi ng ating bida kay Myung-il, sila ang itinuturing ng mga pribadong sundalo ni Yuan Shu. Sabay pasok sa isipan nito, si Zhu Jin. Tumiim ang kanyang mga mata at sinabi sa kanyang isipan, kinumpirma ito ni Zio, kaya malamang totoo ito. Nagdikit ang mga ngipin ni Myung-il, at gigil na sinabi, ibinebenta niya lahat ng lalaki bilang mga kalasag, at lahat ng mga batang babae bilang mga taga-aliw. Ano ang dapat nating gawin sa walang hiyang na si Master Won? Sinabi ng ating bida, sa kasamaang palad, wala na tayong magagawa dahil gaya nga ng sabi mo, hindi naman siya lumabag sa batas. Galit na sinabi ni Myung-il, kung mag-uutos ka lamang, ay kaya ko siyang mawala ng walang bakas. Sabay tapik nito sa sariling dibdib, matalim ang tingin na sinabi ng ating bida, kung ako lang ang masusunod, kakalat ka rin ko siya palabas at pupugutan ng ulo ngayon din, ngunit wala naman dahilan para gawin ko yun, sabay kuyom ng kamao nito. At muling sinabi, dahil ayon sa mga ebidensya ay hindi niya nilabag ang mahalagang batas na iyon. At ang kailangan ko ay mas katiyakan na patunay. Habang sa labas, sa kadiliman ng gabi, maririnig ang mahinang pagtakbo ng isang babae, palapit sa ating bida. Nang makarating ito sa pintuan, agad tumawag ito, manggagamot. Napatingin ang dalawa sa direksyon ng pintuan, hinihingal na niluwa ng pintuan ang babae, ngumiti ito at bahagyang pinakakalma ang hingal. Sabay sinabi, nakahanap na kami ng makakapagturo. Siya ay si Cho Sol, ang babaeng ginamot ng ating bida noon. Na ngayon ay pinuno na ng sangay ng sekte ng Hao sa Kiao County. Agad na tumayo ang ating bida humakbang ito palapit sa babae, sabay sinabi, kung gayon, kahit sino ba sa kanila ay naalala. Sinabi ni Cho Sol, oo, sa tingin ko ay nakakahanap pa tayo ng ilan pang tao. Ngumiti ang ating bida. Sabay sinabi, nagsikap ka ng husto, Miss Cho Sol. Master Myung-il, mukhang tapos na ang ating gawain. Tukoy nito sa lalaki, yumuko ito at sinabi, sisiguraduhin ko na handa na ang lahat. Subalit hindi ka ba sasama sa amin, lumingon ng ating bida kay Myung-il, at sinabi, iiwan ko na ito sa inyong dalawa. Matapos ay humakbang ito palabas, at matiim na sinabi, kailangan kong puntahan at putulin ang mga ruta niya para makatakas. Pagkalipas ng 20 araw, sa Kiao County, sa manor ng Won. Nasa harapan nito, ang nakatayo na mahistrado na si Hua Fen, kasama ang iba pang mga sundalo, nag-ipon ito ng hangin sa bibig bago ito sumigaw. At sinabi, Master Won, isa kang kriminal, humanda ka ng lumuhad. Pinwersang baksang ng mga sundalo na kasama ang mahistrado na si Hua Fen, ang tarangkahan ni Master Won. Matapos ay dire-diretso itong lumapit kay Master Won. Sinabi ng mga sundalo sa mga lingkod ni Master Won na huwag itong kikilos ng masama, habang nakatutok ang mga sibat nito.
Nakaramdam ito ng mga takot at sinabi, ano po ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ngumisi ng kampante si Master Won, sabay sinabi, ano ba ang dahilan, bakit mo ginagawa ito sa mapayapa kong lugar na ito, Mahistrado Hua Fen? At higit sa lahat, ang pagtawag mo sa akin na kriminal. Masyado naman yata akong manhid para maintindihan ang ibig mong sabihin. At anong krimen naman ang sinasabi mo na ginawa ko? Tumingin ang Mahistrado na Hua Fen, natigilan ito. Ngunit bago pa makapagsalita si Hua Fen, dumating ang isang lalaki, sabay sinabi, nagawa mo na, nakagawa ka na isang napakalaking krimen. Bakas ang seryoso sa mukha nito na muling sinabi, akala mo ba kaya mo akong gawin tanga? Lumingon si Hua Fen nang may pagtataka, sabay sinabi sa kanyang isipan, anak ng. Bakit nandito si Yuan Shu? Nang laki naman ang mata ni Master Won, bakas ang pagtataka nito, sabay sinabi sa kanyang isipan, ano bang problema? Panginoon Ganglu, ano ba ang pinagsasabi mo, na ginagawa kitang tanga? Mayroon lang po na bagay na hindi pagkakaunawaan dito. Ngunit pinutol ito na galit na si Yuan Shu, ng isang sigaw na tumahimik ka. Ikaw walang hiya kang bastos ka, lahat ng mga sinasabi mo, pagkatapos mo akong pagbentahan ng mga depektibong produkto. Kinabahan na hindi maintindihan ni Master Won, ang sinabi ni Yuan Shu, umangat ang kamay nito ng pagtanggi, sabay sinabi, mga depektibong produkto, teka ano po ba, ang ibig mong sabihin? Dinuro ni Yuan Shu, si Master Won, at pasigaw nitong sinabi, sa nakikita ko, ay hindi sapat ang mga salita mo. Mga kawal, dakpin niyo siya kaagad ngayon din, ngunit mula sa likuran ni Yuan Shu, at ni Hua Fen, dumating ang ating bida at agad sinabi, Panginoon Ganglu, payapain mo po sana ang inyong galit. Lumingon ang Mahistrado na si Hua Fen at ang Panginoon na si Yuan Shu. Yumuko ang ating bida sabay sinabi, at hindi na po kailangan pang gumawa ng malaking eksena. Itinaas ng ating bida ang kanyang paningin at muling sinabi, tumungo po muna tayo sa tanggapan sa county. Humarap si Yuan Shu, sa ating bida, at sinabi, tama ka, walang pakinabang ang magparinig dito sa mga mangmang na magsasakang ito, tara na. Agad naman nag-utos si Hua Fen, sa kanyang mga sundalo, na sinabi, etali niyo siya. Sumigaw na sinabi ni Master Won, tumigil kayo, kaya kung maglakad ng mag-isa. At habang naglalakad ng magkasabay ang magkapatid, habang nauuna si Yuan Shu. Sinabi ni Hua Fen sa ating bida, ano ba ang nangyari? Bakit bigla siyang sumulpot dito? Tukoy kay Yuan Shu. Sinabi ng ating bida, niyaya ko lang naman siya sumama dito, at sumunod naman siya. Sinabi ni Hua Fen, paano naman nagkaroon ng saysay yon? Sinabi ng ating bida, bakit naman wala? Sinabi ko lang naman sa kanya, na tila naunawaan ni Lili Jingshen, ang paggamit niya ng mga ulila bilang panangga sa mga karne. Bakas ang gulat at pagtataka ni Hua Fen, na sinabi, ano, si Lili Jingshen? Ang ibig mo bang sabihin ay ang gobernador ng lalawigan ng Jing? Ngunit bakit pumunta dito si Yuan Shu? Sinabi ng ating bida, ang listahan ng mga naulila ay ibinigay kay Master Won, at ibinigay mo rin sa akin, di ba? At may 3 batang may apelyido na Lili, sa listahan na yon. Nagtaka si Hua Fen, at sinabi, ano, paano kung mga Lili nga sila? Bahagi ba sila ng pamilya ng mga imperial? Sinabi ng ating bida, mayroon daan-daang libong tao na may apelyidong Lili, sa mundo, ano bang sinasabi mo dyan na pamilya ng imperyo? Hindi na mahalaga yon, kung may Lili man o Yuan, kapatid. Matapos ay napakagat ito ng labi at muling sinabi, ang mahalaga ay patay na lahat ng mga batang nakalista doon, lalong nabigla si Hua Fen. Kung nandyan man si Lili o si Yuan, ay hindi na mahalaga yon, kapatid. Ang mahalaga sa ngayon ay patay na ang mga batang nakasulat doon. Agad bumakas ang pagkabigla ng Mahistrado na si Hua Fen. Samantala sa tanggapan ng prepektura ng Cheoxian. Gabi, maririnig ang malakas na sigaw ng pagsusumamo ni Pyongyong, habang ito ay nakatali ang mga kamay nito sa likod, at sinabi, Panginoon Yuan. Mayroon lamang po itong hindi pagkakaunawaan, nagbenta lamang po ako ng mga alipin ayon sa batas ng bansa. Paano po magiging krimen yun? Bukod pa doon ay ibinebenta na din nila ito sa mga nakatatanda. Galit na pasigaw na sinabi ni Yuan Shu, tumahimik ka, lintik ka. Walang saysay ang mga sinasabi mo,
habang nakatingin ang dalawang magkapatid na nasa gilid ni Yuan Shu. Bumulong naman si Hua Fen, sa ating bida, na sinabi, nakaupo lang naman siya sa upuan ng may karangalan, na natural lamang, na makikita ng kahit sino na ito ay isang labis na pag-abot sa awtoridad. Nakatingin ang ating bida sa harapan habang hawak ang talaan, at mahinang sinabi kay Hua Fen, maghintay muna tayo ng ilang sandali. Muling sinabi ni Pyeongjong, dapat ay alam ko man lamang, kung ano ang kasalanan kong magsisi, Panginoon Yuan. Lumapit ang ating bida na hawak ang dalang talaan. Bahagyang tinignan nito ni Yuan Shu, na nagtataka, sabay sinabi, ano ba ang mga yan, kinuha ito at binasa. Sabay sinabi sa kanyang isipan, naku hindi, matapos ay sabay nang umisi ito. Sinabi ng ating bida, ito ay isang espada. Matapos ay sinabi sa kanyang isipan, sa ngalan namin, at matiim na sinabi, at iugoy ito. Tumingin si Yuan Shu, sa bihag na si Pyeongjong, at malakas nitong sinabi, kung gayon, ay nais kong ipabatid sa iyo ang iyong krimen, makinig ka, makasalanan na Pyeongjong. Sa ikalimang araw ng ika-6 na buwan sa ikatlong taon ng Jongpin, ang taon ng Bingyin. Hindi ba't pinatay mo si Zhang Shandi, gulat at kaba, ang naramdaman ni Pyeongjong, maging ang pagtataka kung paano nalaman ang kanyang lihim. Pinagpawisan nito na napaisip nitong sinabi sa kanyang isipan, tungkol ba ito sa pagbebenta ng mga alipin? Bakit niya nabanggit ang pangalan na yun? Wala naman dapat na nakaalam yun. Matapos ay matalim na tumingin ito sa ating bida, at muling sinabi sa kanyang isipan, ang walang hiya na yun, pinasakay niya ako sa laro na ginawa niya. At kung hindi, hinding-hindi bibisita si Yuan Shu dito, kung dahil lang sa napakaliit na bagay na ito. Galit na sumigaw si Pyeongjong agad ipinagkaila ito, hindi ko alam kung sino itong si Zhang Shandi, na sinasabi mo, subalit anong kalokohan ang pinagsasabi mo tungkol sa pagpatay ko sa kanya? Paano mo uusigin ang isang inosenteng tao kung walang anumang ebidensya? Galit na dinuro ni Yuan Shu, si Pyeongjong, pasigaw nitong sinabi, tumahimik ka. Mahigit 10 katao ang nakakita sa iyo na mag-isa mong kasama si Zhang Shandi, noong araw na yon. Nakasama mo siya hanggang hating gabi. At sa tingin mo ba, na hindi ko malalaman ito na naglakas loob pa pala kayo na nagtalo nung gabing yon? Galit na sinabi naman ni Pyeongjong, kahit na nagtalo kami, paano mo yun masasabing patunay ng pagpatay? Galit na sinabi ni Yuan Shu, ang pagtatalo na yon ay tungkol sa mga ulila na yon, gago ka? Nagpapalawak ka at nagbebenta ka ng mga ulila, at halatang halata na nakipaglaban ka dahil sa mga ulila. Nangigigil na nagdikit ang ngipin ni Pyeongjong sa galit, sabay sinabi niya sa kanyang isipan, habang matalim ang mata na nakatingin sa ating bida, ang putik na ito ang nagbubulalas ng mga kalokohan. Sinabi muli ni Yuan Shu, siguradong pinagbantaan mo si Zhang Shandi, na ibigay sa iyo ang mga ulila. At nang hindi pa rin siya nakinig sa iyo, sigurado ako na pinatay mo siya. At kahit tanungin mo pa ang isang batang walang alam sa mundo, parehong lang din ang isasagot nila. Napakunot ang noo ng ating bida, sabay sinabi sa kanyang isipan, hindi naman ito nakasulat, ngunit nahinuha mo ito na parang natural lamang. Muling sumigaw si Pyeongjong, at sinabi, isa lamang yan haka-haka na walang basehan. Tumingin ang ating bida kay Pyeongjong, at sinabi sa kanyang isipan, ngunit doon na natapos pa ang impormasyon ng mga Haomen, 10 taon na rin ang nakalilipas, kaya wala nang lumabas pa na kaso. Sa kanyang malalim na pag-iisip hindi nito napansin na lihim na sumulyap ang mata ni Yuan Shu, sa ating bida. Nakatitig ito ng matiim kay Pyeongjong, habang patuloy sa iniisip, at muling sinabi sa kanyang isipan, kaya kailangan mong gawin ang kaparusahan na yan, Yuan Shu. Ginamit ang katotohanan na ang mga alipin na may apelyidong Liu ay ginamit bilang mga kalasag sa karne na naging dahilan, at hindi ka naman sapat na tanga, upang hintayin na saksakin ka ni Liu Biao sa likod. Muli ay pasigaw na sinabi ni Yuan Shu, ngayon ay kailangan mong matikman ang lasa ng sakit upang umamin. Muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, at ito, ang hindi ko kayang gawin, at hindi dapat gawin ng aking nakatatandang kapatid na si Hua Fen. Sinabi muli ni Yuan Shu, makinig kayong lahat, bunutin ninyo ang mga kuko niya sa kamay at paa, hanggang sa lumabas ang katotohanan sa kanyang bibig. Agad na kumilos ang mga kawal ni Yuan Shu, natakot naman si Pyeongjong.
Sinabi muli ng ating bida sa kanyang isipan, at gagawin mo talaga ito ng may kagalakan. Pinagtulungan ng tatlong kawal si Pyeongjong, kinalag nito ang nakagapos na kamay, at hinawakan ng mahigpit sa mga braso, agad na pumalag si Pyeongjong, at sinabi, bitawan ninyo ako. Hinawakan ng kawal ang kamay nito at inilapit ito sa flies na hawak ng isang kawal. Muling sinabi ni Pyeongjong, Panginoon Yuan, nasaan po ang hustisya? Panginoon Yuan, matapos ay malakas umalingaw-ngaw ang sigaw ni Pyeongjong. Ngumisi naman na tila ba panalo si Yuan Shu, nakatingin na tila ba hindi nagustuhan ni Hua Fen, ang ganoon parusa. Muling sumigaw ito ng paulit-ulit, pinagpawisan na nakadama ng awa si Hua Fen, sabay sinabi sa kanyang isipan, kung gayon, ito pala ang ibig niyang sabihin sa akin noong sinabi niyang magpigil muna ako ng kaunti at huwag makialam, dahil bahala na ang lalaking iyon. Muling umalingaw-ngaw ang sigaw ni Pyeongjong, napatakip ng bibig ang ilang mga kawal at hindi makatagal na panoorin ito. Unti-unti nalaglag ang mga duguan na kuko ni Pyeongjong. Nanginginig na puno ng pawis ang nanghihina na si Pyeongjong. Sinabi pa ni Yuan Shu, matigas ang ulo mong hangal ka. Kahit sino ay nakakita na malinaw sa iyo na ginawa ang kalupitan mong yun, tapos ay matigas pa rin ang ulo mo. Muli ay sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, wala nang ibang ebidensya maliban dito, at kung magtitimpi pa siya, tapos na ang lahat. Dahil pinatay na ang lahat ng mga konektado ng bastos na ito ang mga babae, na para bang wala ng saksi. Muling ngumisi si Yuan Shu, tumawa pa ito ng may tunog at sinabi, sa totoo lang, hindi ito magiging masaya kung ganito lang ang kahihinatnan nito. Lumapit ito kay Pyeongjong, na namimilipit at nanghihina na hawak ang kamay na tinanggalan ng mga kuko, habang patuloy na umaagos ang duguan kamay nito. At sinabi sa mga kawal, habang nakatingin ito kay Pyeongjong, hindi pa rin siya nagsasabi ng totoo, kaya ano pa ang ginagawa ninyong lahat? Tumawa muli ito at tumingin sa nakayukong si Pyeongjong, at muling sinabi, sa halip na putulin mula sa dulo ng mga kasukasuan ng kanyang mga daliri. At muling sinabi ng ating bida, mas higit pa ba ang gagawin mo dito? Sabay hinugot ni Yuan Shu, ang espada sa baywang nito. Napadilat ang mata ni Pyeongjong, sa pagkabigla. Mabilis na umigkas ang espada nito at pasigaw na sinabi ni Pyeongjong, huwag, tigil. Paulit-ulit na umiral ang espada nito na tila ba ito ay tinorture sa paulit-ulit na hiwa ng espada sa katawan ni Pyeongjong, paulit-ulit din itong nagmakaawa na tigilan nito. Parang awa mo na ihinto mo na ito pakiusap, hanggang sa mapaamin ito. Pinatay ko nga siya, pinatay ko nga si Zhang Shandi, kaya pakiusap ihinto mo na ito. Sabay inihinto ni Yuan Shu, sa ere ang hawak niyang espada. Nakatungo na nakikiusap pa rin si Pyeongjong, matapos ay malakas nitong tinagpa si Pyeongjong. Matapos ay sinabi ni Yuan Shu, ang taong ito ay nakatanggap ng parusa mula sa langit para sa krimen o pagpatay, kaya lahat kayong mga taong nandito ay saksi. Sabay bitaw ng kanyang hawak na espada, bumagsak ito sa tabi ng walang buhay na si Pyeongjong. At muling sinabi, kapag may lumabas pang ibang kalokohan, papatayin ko kayong lahat. Matapos ay lumingon ito sa ating bida, sabay sinabi, kontento ka na ba ngayon? Ikaw na walang kwentang manggagamot, agad na yumuko ang ating bida, bilang respeto, sabay sinabi, ipinakita mo sa mundo ang iyong walang hanggang hustisya sa pamamagitan ng pagpaparusa sa nanakit sa inosenteng si Zhang Shandi. Sabay sinabi niya sa kanyang isipan, ikaw ang naglinis ng sarili mong kalat, kaya huwag kang umasa ng anumang papuri mula sa akin. Matapos ay muling sinabi, sino ba ang magkakaroon ng dahilan para saktan ang Panginoon Yuan, ngayon? Muling sinabi sa kanyang isipan, tama, at sa palagay ko ay kailangan na nating tapusin ito dito. Lumipas ang oras, sa manor ng Hua, habang magkaharap ang magkapatid sa pagitan ng mesa. Nakahanda sa harapan nila ang inumin alak, sinabi ni Hua Fen, ang pakiramdam na ito ay para bang may dumating na malakas na bagyo. At dumaan ka sa maraming paghihirap para manatiling kalmado. Mas panatag na ako ngayon na bumalik na ang dati mong paraan ng pagsasalita, ikaw ang nagdusa habang nagpipigil, bakit pa ako magdurusa? Kapag ang isang tulad ni Yuan Shu, ay nagngangalit, ang isang ordinaryong mahistrado ng county na tulad ko, ay dapat na tumahimik na lang at magtago sa isang sulok. Habang hawak ang baso ng alak,
Sinabi naman ng ating bida, kinakailangan mong makita ang mga bagay na hindi mo dapat makita, subalit oo, magdurusa ka talaga. Sinabi ni Hua Fen, natutuwa ako na maganda ang kinalabasan, subalit walang paraan para mapahirapan ko ang isang master na may ganoong kalagayan. Tumingin ng nakakunot ang noo ng ating bida sa ininom na alak, sabay sinabi, pakiramdam ko ay may naputol sa gitna, kaya may mapait akong nalasahan sa bibig ko. Sinabi ni Hua Fen, hindi ka ba huminto dahil mapanganib kung susubukan mo pa ito? Huwag mo nang pag-isipan pa yan ng walang dahilan, at kahit gaano pa siya mawala ng koneksyon, matatag pa rin siyang nakatayo, bakit hindi ka na lang nakontento na nakatali siya? Sinabi ng ating bida, sa makatwiran na pagsasabi nito, ay tama ka. Kaya nga kailangan mong maging isang mataas na opisyal ng mabilisan, hindi ba't maganda kung malalampasan ko rin ang mga bagay-bagay gamit ang koneksyon ng pamilya nating? Sinabi ni Hua Fen, at sa wakas ay naging gobernador na ang kapatid natin, pagkatapos ng mahigit 10 taon, lintik ka. Sinabi naman ng ating bida, hindi mo ba alam na sa lokal na lugar ay mas nakakatakot ang tinyente kaysa sa isang gobernador na milya-milya ang layo? Inangat ni Hua Fen ang kamay upang bamulong at sinabi, ngunit ano ang gagawin mo kay Gobernador Lily? Pumunta lang si Yuan Shu dito, upang patahimikin si Master Won, dahil narinig niya na baka may alam si Lily Jingshen. Agad na nagtaka ang ating bida, matapos ay nagkibit balikat na sinabi, syempre kasinungalingan yon, naniwala ka ba talaga doon? Mukha kasi na pinaghihinalaan ni Yuan Shu, na nagsisinungaling ako. Nang laki ang mata ni Hua Fen, sa gulat, sabay sinabi, anong sinabi mo? Muling sinabi ng ating bida, dahil nahuli ako sa pagtawag sa bahay ng hiniling niya kanina, at nabanggit ko lang, may napansin akong mga batang may apelyido na Lily sa talaan ng mga ulila, alam mo ba yun? Sabay pasok sa isipan ng ating bida, nang sinulyapan siya ni Yuan Shu nang may pagdududa. Sinabi naman ni Hua Fen, ngunit, hindi ba siya naghinala kung paano mo nalaman ang tungkol sa talaan? Pumikit pa ang ating bida, sabay sinabi, inilatag ko na ang pundasyon nang sabihin kong nagbibigay ako ng tulong para sa mga ulila, kaya paano ko naman isisiwalat sa kanya ang listahan ng talaan? Sinabi ko rin na sinuri ko ito dahil labis akong nagulat at nag-aalala ako, na baka may malayong kamag-anak ang Gobernador Lily sa mga yon. Baka sparen ang pagkagulat ni Hua Fen, na sinabi, ha? Kung gayon ay hindi ba't malaking problema yon? Sinabi ng ating bida, kapatid, paano ka naman maniniwala dyan? Ang mukha niya ay napaka-perpekto para sa isang manloloko. At sa pagitan na kapatid na si Cao Cao, at Yuan Shao, at ng magkapatid na Lily, masyado na tayong maraming iniisip at masyado nang malawak ang kanyang mga harapan na linya. At kung si Lily Biao, ang dahilan na ginamit yan, si Yuan Shu, ang mga anak ni Lily, bilang mga kalasag para sumalakay, hindi ba malamang patay na siya pagdating ng katapusan ng taon? Pumikit pa ito at muling sinabi, yun lamang ang masasabi ko, na pinaikot-ikot ko lang ito ng pabago-bago. Napalunok si Hua Fen, at nag-aalala na sinabi sa kanyang kapatid, nais kong sabihin sa iyo ilang buhay pa ba ang daladala mo? Agad na tumayo ang ating bida, sabay sinabi, ginawa ko ang lahat, ngunit natagalan ako sa paggawa ng nakababagot na storya, medyo naaawa ako na hindi namatay ang nag-iisang tao kaya medyo malamig ang dating ng conclusion. Kaya, kapatid ko, alagaan mong mabuti ang talaan o ang mga ulilang na ibenta kay Yuan Shu, sinabi ni Hua Fen, may gamit ka ba nito? Sumulyap ang ating bida kay Hua Fen, at bahagyang ngumiti, sabay sinabi, sa araw na mamatay ang walang hiya na yun, ay kailangan kong gumastos ng malaki para sa mga batang yun.